Hello guys, welcome to my gaming channel. This is for today's vlog. Playing Slime Mall in Minecraft. Slime Mall na tayo. May Slime Mall. Cellphone sarap. So may villagers tayo. Ayan. Baby villager. We can all survive. Dapat masunod tayo. Gumamit na ng lubid ang ilang residente sa Bunawan at Isao del Sur para makatawid sa malakas na agos ng tubig na halos abot paywang na. Meron ang lahat ng LGU dito sa Davao Oriental ay nagdeklara na ng class suspension habang base naman sa initial report ng provincial government, nasa 6 na bahay na ang nasira habang umakyat sa 6 yung missing na Ayun, nakalolosa yun. At dalawa ang sa City of Bantuan, barangay sa bayan ng Taragon. May nature to conscious and then talk about it and so maybe over the take over the ball left and then talk about Kung di may kakaila sa mga numero, hindi naabot ng gobyerno ang target nitong gross domestic product o GDP growth para sa taong 2023. 5.6% ang naitalang GDP growth noong nakaraang taon kapos sa target na 6-7%. GDP ang sukatan ng kabuoang produkto at serbisyo na nalikha ng bansa. Huli raw bumaba sa 5.6% ang GDP growth noong taong 2020. Hindi naman bakit kasi hindi mo eh, tubig. Ramdam ito na inanakausap namin. Ay, gas, ulam, kado, LPG. Hindi naman makapagtaas ng singil, kaya sa totoo lang, sabi ni Jing, hirap nang pumunta ang kanilang karinderya. Nag-aasa pa kami ng mga pangbayad. Nagbahagi na po. Pinagkakasya ko na lang po. Alam mo Yung tipid na lang sa po. Pero Nadali nababahala ang edad na baka lalo pang maapektuhan ng pamilya sa nangyayari ngayong bangayan sa politika. Sa gitna ito ng mga kontrobersya sa isinusulong na pang-amyenda sa saligang batas, ang patutsadahan ng mga leader ng Kongreso, pati na ang sagutan ng dating kasalukuyang Pangulo kaugnay sa isyong droga. Para sa Economic Manager na si Negros Secretary Arsenio Balisacan, anumang political instability may epekto sa ekonomiya ay ayaw ang mga namumuhunan. Wala, hindi na makakasalita. Iba ng teros ba? Baka naman ng YouTube, si Marley kasi ba na teros? At the end of the day, it's what determines major decision in relation to investment. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Finance na makakabawi ngayong taon ng ekonomiya. Ang GDP growth target niya ikinasa sa 6.5 to 7.5%. Para sa GMA Integrated Levels na dito nakatutok, Ayaw mo na? Hindi pa nga pinapalabas ang proud natin sa Ana Lopez sa bigating production ng upcoming series ng Pulang Araw. At excited na rin siya lalo't may isang big time actor pa silang makakasama sa serye. Makichika tayo kay Larson Chaco. Pasintago. Nagsisimula pa lang ang taon, pero puno na ang kamay ni Kapuso star Sanya Lopez sa dami ng trabaho. Isa sa mga unang niyang ginawa ang paglunsad ng sarili niyang jewelry line na ginanap sa isang mall sa Maynila. Gusto niya ni Sanya na mag-design ng alahan na 1940s style para magaling niya sa debut ng upcoming series na Pulang Araw. Lahat ay talagang natutuwa para dito sa Pulang Araw at excited kasi talagang napaka-gaganda ng magpagkasulat. At saka habang binabasa mo pa lang siya, naano na
Kwento ni Sanya, kakakakanga kung paano ibinabalik ng production ang itsura ng kapaligiran noong World War II. Talagang ibinabalik nila sa panahon ng 1940s yung location namin eh. Ang ganda kahit kami kapag pumupunta kami, tamis kami. Tapos yung mga klase ng upuan, hindi pala gumagamit ng tako. So may mga ganun. Talaga, so paano mag-upo yun? Ipinagmamalaki rin ng First Lady of Philippine Prime Time na napakaganda ng working relationship nila ng kanyang co-stars tulad nila Alden Richards at Bobby Cordeta. Kami naaral din So guys, kasama ko. bigyan na tayo ng gas station. Sige, hindi pa namin nakakasama. Dahil may dahilan po yun. May dahilan. Bukod sa kanilang ama, may isang paraw malaking artistang lalaki na papasok sa pulang araw kaya excited si Sanya. Nako, abangan nila kung ano bang magaganap doon sa bagong paparating na kakampi ba o kalaban. So, abangan. Sa gitna ng kaabalahan sa taping, nakagawa rin si Sanya ng isang pelikula. Right back. Natapos na niya Ayan, ang ayun, Lorenzo ayun. sa direksyon ni Mark Reyes. Ayan. Kasabay nito ang paghahanda ni Sanya sa taping. Ayan, ayun, so guys. Na sangre. Ito yung War Santiago logo yung ang sa showbiz happening. yan. Good news naman mga kapuso, asahang magmumula Ilagay ang tayo mga ng cancer, hypertension, diabetes, at iba pa. Matapos tanggalan ng buwis. Nakatutok si Marisol Abduraman. Taong 2021 ang ma-diagnose na breast cancer si Judith Niebra. Malaking buko na ang nakita, kaya kinailangan niya mag-chemotherapy. Butit napakuha ng libreng gamutan sa ilang pampublikong ospital. Pero di pa rin daw biro ang kaso sa ilang panggamot. Siyempre may mga ibang resita din naman na kailanganin ko. Sa kapanakin daw umaasa si Judith dahil hindi na makakahanap buhay sa kansa. Kaya malaking tulong daw kay Judith ang anunsyo ng Bureau of Internal Revenue na tinanggalan na ng value-added tax o VAT ang ilang gamot. Ibig sabihin, baba ang presyo ng mga ito. Kasama dito ang gamot sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Kahit pa paano, kayang bilhin. Imbis na ko, gusto tax na punta, di napunta na napunta sa ganun. Si Roy Atienza, na mahigit 10 taon naman maintenance para sa hypertension, ikinakumalit ang balita. Yung mga gamot na pinagbibili namin, kung matatanggalan ng bag, madadagdag sa pang-araw-araw ng banda. Itinuturing din itong welcome development ng Department of Health. These are drugs that are Kaya ka na. Maya na? Is that lower the price? Mahalaga ang Yeah. VAT exemption Maya ayon sa na. DOH Bakas mo na, dahil para mamaya. napapabalito ang presyo ng mga gamot. May mga mahihirap ko kasi tumitigil ako ng Tala! Ngidit mo. Ganun tingin. No. Tingin ako lang tit. No. Ganun lang. Sino po? hypertension at ibang karamdaman. Para sa GMA, So disgusting. I am a poet? Sige, opwet. No, babaw na ako. Babaw na yung put mo. Yan po ang pinatunayan. Ngitay. Ang gumugulo sa yung libreng college program. Bastos. Classroom mismo ang lalapit sa may hirap. Bakit umiyak si JM dun sa school? Bakit? Kasi talo na ako sa exam. Talo? Hindi naman. Very good naman na. Ano yung talo doon? Yung butterfly. Yung butterfly. Ano ba ito pala? Yung mga sagot? Nasagot ko na. Tapos yung 1 to 100. Talo na ako. Yung 1 to 100? Natalo ka? Hindi mo alam yun? Kasi malapit na yung timer eh. Sa mga... Malapit na yung timer. Kaya hindi mo natapos. Ah? palad na nakagraduate sa kolehiyo. Sa ngayon, isa pa lang Di pa, pero balak. umikot sa iba't ibang komunidad. RPN. Since ang ating Babalik sila. university ay free education na, kaya inilapit namin yung
libreng edukasyon dun sa mga kabataan na hindi makapasok sa universidad. Sinabi na rin nila, Vicky, yun. Ng face-to-face interaction ng mga mag-aaral na hindi nila kailangan lumayo. Instant yung communication, unlike online, there are connectivity issues minsan. Isang 50 taong gulang na si Lilian Dimago sa mga learner ng Education on Wheels program. Dahil maagang nag-asawa, hindi rin niya nagawa makatuntong ng Saan ba yun yung sabi mo? Nagkaroon ng time kasi nakakatakot ko na rin yung mga ano. Ito? Sa ngayon po, yung sarili ko naman kung binibigyan ko ng oras. Para naman makaano ko ng knowledge, maranasan ko rin magkaroon ng educational attainment. Si Eliza naman, walang regular na trabaho ang mga magulang, kaya sinamantala ang pagkakataong makapag-aral na libre. Bigat po talaga yung pamasahe. Kasi tumarik po yung buhay ko. Pag po nakatapos po ako, magbigyan ko sila ng hindi ko po Sabi naranasan. ng Levi. Bahay, ganun po. Mga kailangan po nila, kung tumanda sila. Layo pa raw palagitin ang programa para mas marami pang matulungan. Siguro kung merong mga non-governmental organizations willing to partner with us, no? Pwede lang shoulder yung ilang mga expenses na i-cover yung operation namin. So, madali natin matulungan yung mga kabataang estudyante na hindi makapag-aral. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Sumentro sa pagpapalakas ng ugnayan sa Vietnam ang Space Civil Bongbong Marcos. Ibinagya ang mga na pagbabalik bansa. Kabilang daw sa pinalakay niya kasama ang presidente ng Vietnam ang tungkol sa defense maritime and trade investment. Nagkaroon din daw sila ng balik para mga kasunduan sa sektor ng agrikultura at maritime cooperation. Sa pagtungkulay na pulong kasama ang Prime Minister at National Assembly Chairman ng Vietnam, pinag-usapan naman ang pagpapalakas ng bilateral relations. Nagpayag din daw ng interes sa mga business leaders sa Vietnam na palagin ng pagnegosyo sa Pilipinas. Kinamos rin ang Pangulo ang Filipino community sa Vietnam. Mga kapuso, lumalapit na po sa bansa ang minumonitor nating low pressure area o LPA, kaya hindi inaalis ang chance ng pumasok yan sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa layong 130 kilometers south ng General Santos City, muling namataan ang nasabing LPA. Ayon sa Pag-asa, sakaling matuloy ang pagpasok nito sa PAR, maaari rin itong mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na araw. Sa ngayon, Very good naman na yung drop o extension ng LPA sa Mindanao. Tuloy-tuloy rin ang ihip ng malakas na amihan sa Luzon at Visayas. Bukod sa lamig ng Ito yung butterfly, oh. Tama naman, di ba? Apektado rin ang amihan. Ito yung hindi yung tapos. Ano pa rin maglayang sa silangang bahagi ng Hindi mo natapos? Visayas at Dapat Mindanao. 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ganon? Hindi mo natapos to? You can do this now. Do you want to do this now or tomorrow? Tomorrow. O sige, you read na your ano, yung ano dun sa... Ano yung Bible mo? Oh. Ano yung Bible mo? Babasahin ka. Hindi. Ay naku, Diyos ko. Ayaw tumulong sa akin eh. Maaliwalas naman ang panahon sa halos buong Luzon, maliban lang sa mga kalak-kalak na ulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, at Mindoro provinces. Sa Metro Manila, mababa po ang chance ng ulan bukas, pero magdala na rin ang tayo sa bigla ang pagiging ng ulan. Kahit ilang mambabatas mula po sa Mindanao, tutol na bumukod ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas gaya ng sinalutang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dagdag naman ang sabi kay Prado, walang provisyon sa konstitusyon para payagan ang ganyan. Nakatutok sila Tina Pangaliban Pera at Kino Garcia. Sa Cagayan de Oro, kung saan pinag-usapan ang magiging konstitusyon ng panukalang Mindanao Federal Republic. Bukod pa dyan ang rebelyon ng Moro National Liberation Front na nagsimula noong 1968 at nagtapos sa peace agreement noong 1996 at ang rebelyon ng hiniwalay na grupo Moro Islamic Liberation Front na nagsimula 1977 at nagtapos
Joaquin. Nauwian sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, imbes ng original na isinusulong na hiwalay ng Estado. Kagabi, 7-Eleven. naman ang nagpaluktal ng Islamong kontrobersya kaugnay ng people. Pero idiniin ni dati Supreme Court Associate Justice Antonio Carlos na laban ito sa konstitusyon. Walang provision sa saligang batas na pumapayag na itukot ang isang bahagi ng bansa mula sa Hey, national let's territory. go. Let's go. Oh, 2,000 views. Let's go. Thank you for the last 20 years. Mahigit 23% ng mga palay ay ambag ng Mindanao. Mahigit 80% naman ang inaaming tiyak, kape, at saging sa Pilipinas ang galing sa Mindanao. Habang lampas kalahati ng coconut at oil production ay galing dito. Ang Pantaleon Alvarez, matagal na nakakaya ang Mindanao, kaya panahon na para mangyari ito. Katulad ng ginagawa ng mga nagsusulong ng pag-amienda sa saligang batas sa mga Manila Executive Initiative. Homework niya ba to? DHW yan. Homework. Mamaya gawin mo yan ha. Tomorrow ha. Do. Tapos follow mo yung color dun sa number. Anong color ng number 2? Anong color nito? Brown. Anong color ng number 4? Mababatas mula sa Mindanao, Yellow. Yung number 1. mas na mapag-usapan Green. ito. Number 3. Sa punto Blue. ng secession, i-separate natin ito muna. Ako personally, gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. May ilan naman ngayon pala nagsabi ng hindi sila payag dito. Ayaw namin lumalay. The last time we checked, according to BBM, yung isang dito na, 51 billion pesos. Ano niwalay? Dahil nakakuha ka ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito, napabayaan nyo at hindi nyo nakalabaan. Tapos, i-isip nyo na rin nyo na. Para naman kay Senate President Fidel Zubiri mo sa kabutid mo, With due respect to the former president, I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ng ating isa. para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, Gino Gaston nakatutok, 24 oras. Idiniin ng Commission on Elections, COMELEC, na wala ni Singkong Dumeng na dagdag sa budget nito ang inilaan para sa People's Initiative para amyendahan ang Konstitusyon. Nakatutok si Damo Singkong ko. 12 million pesos na dagdag budget at ibigay ngayong 2024 sa COMELEC. Pero paglilinaw ng komisyon para yan sa papapagawa yung Wala kahit siyang duling na ilaan po namin para sa People's Initiative. kaugnay naman ng pagproseso ng mga pirmang isinimite kaugnay ng People's Initiative. Sa Revolution Spring Day yan kahit wala formal na Dapat namin na isuspend muna ang kanyang pagpapatupad. Hindi illegal ang ginawa nilang pagtanggap at hindi illegal kung manatilihan sa opisina at hindi itapon tulad ng Nakuha niya ang mga dokumento. Lord. Buong puso po namin bibigyan yan. Kaya po, napakahirap naman sa pag-iingat pa namin yan. Kaya lang, kung hindi naman po kukuhanin, hindi po yan ipoproseso, pero naandyan lang po sa opisina ng COMELEC. nasa proseso raw ang COMELEC ng pagbuo ng komite para repasuin ang resolusyong gagabay sa pagproseso ng People's Initiative na ginigil noong walang timeline. Para sa GMA Integrated News, dahil ito ang nakatutok 24 oras. Ipinasa sa Senado
Senado ang resolusyong nag-ootorisa kay Senate President Juan Miguel Zubiri na mag-aay ng petisyon kontra sa bumugulong na People's Initiative. Nakasaad sa resolusyon na binibigyan ng pahintulot si Zubiri na kwestiyon ng legalidad, visa at mga irregularidad sa pangagalap ng firma para patuhin ang konstitusyon. Binigyan din ng resolusyon ng kapangyarihan si Zubiri na mag-aay ng kaukulang aksyon sa nararapat na korte sa ugnayan nito. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga banat sa Pangulo ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad na connection ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Kabilang sa mga banat ng kanyang ama ang aligasyong pagdodroga na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya mamagulat. Itinabi na rin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang aligasyon ng dating Pangulo na nasa drug watch list nito, si Pangulong Marcos. Nanawagan naman si Davao City Mayor President Duterte na mag-resign ng Pangulo pero mag-story na raw ito sa sa patuloy umunong tiwala sa kanya. May patuloy na Chika ni Nelson Cano. Genevieve Mercado, ang asawang si Bernard na sinagampanan ng estudyante sa ulit-ulit na aksidente. Dito, hindi pa rin siya nakaligtas sa obsession ni Elton, played by Mike Tan, na inukot at itinago si Angela sa isang abandonadong lugar. Napaniliman si Bernard. Nailigtas pa rin si Angela sa kapahamakan. Ang eksena niya, isa lang sa leading kwento, kaya't di siya kaganakan ang mataas ang ratings ng GMA Prime Series na na-live at si Jen. Thankful dahil sa nakikita raw ng pagpusot viewers kung gaano kahirap ang paggawa ng serye. Taong sumusuporta ng mga at happy ako thankful din ako dahil syempre hindi naman biro din yung mga katakas namin. Kaya Papasalamat ako sa gabi-gabi talaga. Aminado si Jen na ang role ni Angela ang isa sa pinaka-challenging sa kanyang ginawa. Kaya na sumalang siya sa GMA Integrated News Interviews. Ibinahagi niya si good news sa fans. Nagawa siya ng rom-com film na gusto ko naman kahit pa paano i-enjoy, mag-relax. sa ngayon, ang baseball ang Brazil. Again, nakatrabaho ko. Pero kapag wala pa yan, tutok daw muna silang dalawa sa kanilang pamilya na ang favorite family. Ano talaga kami, nanonood kami, uupo, tapos magkakain. Nanonood lang kami ng movie or TV. After, mag-break lang kami sa nalagyan kami sa Manila. Medyo malikot na talaga siya. Hindi na siya naglalakad. Lagi siya nagtumatakbo, umaakyat, gano'n. Ganun na yung mga laro niya ngayon. So, medyo kailangan extra ingat at extra tuto kami, extra alaga. Bilang hands-on, disiplinarya din si Jen sa mga anak. Sa pamilya, diba, meron kahit sa may tuto. Pero, Guys, don't forget to like, comment, subscribe. Bye!